Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 75 hanggang 100. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa madaling araw kinabukasan, sinamahan ni Alvin si Megan sa kanyang paghahanap ng mabangis na hayop sa buong umaga. Tanghali na lamang sila umalis sa Misty Forest at bumalik sa Nag-Allen City. Matapos ibenta ang tumpok ng balahibo, balat, at bahagi ng katawan ng mabangis na hayop, hiniling ni Alvin kay Megan na umuwi muna habang siya ay pumunta sa tindahan ng gamot upang hanapin si Robert. Buti naman at dumating ka, kanina pa kita gustong hanapin itong mga nakaraang araw. Nang mapansin si Alvin, nagningning ang mga mata ni Robert. Ubos na ang stock ng 6 Treasures body tempering liquid. Hindi. I just concocted 2 large trucks of them for you half a month ago. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Hindi ito ang 6 Treasures body tempering liquid, kundi ang Blood Crescent inscription. Ngumiti si Robert. Blood Crescent inscription. Sa palagay ko ay hindi nagkaroon ng malaking paggalaw ang Ghastly Shadow sa Nag-Allen City kamakailan, tama ba? Si Alvin ay may mukha na puno ng pagbabantay habang nakatingin kay Robert. Hindi mo maaaring ibinebenta ang lahat ng mga inscription ng Blood Crescent na isinulat ko para sa iyo, tama ba? Nahihiyang tumawa si Robert. Nasa iyo kung paano mo sila haharapin, ngunit mas mabuting huwag mo akong i-drag dito. Sumimangot si Alvin. Huwag mag-alala, ibinente ko lang ito sa ilan sa mga taong namamahala sa loob ng Ghastly Shadow. Para sa iyo, hindi ko kailanman binanggit ang iyong pag-iral, sabi ni Robert. Ilan ang gusto mo this time? Kumunat ang noo ni Alvin habang nagtatanong. Nag-isip sandali si Robert bago nagsalita. 30. Nagkibit balikat si Alvin at walang pakialam na sinabi, marunong ka talagang humingi ng napakalaking halaga. Pero kalimutan mo na, ito pa rin ang huling beses na magsusulat ako para sa iyo. Sa huling pagkakataon. Sandaling natulala si Robert dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Alvin. 1 buwan mula ngayon, aalis na ako sa Nag-Allen City, sabi ni Alvin. 1 buwan mula ngayon. Ang mga mata ni Robert ay kumikislap habang ang kanyang tingin ay bumaba kay Alvin. Plano mong pumasok sa Iron Blood Army's Genius Camp para lumahok sa pagsusulit ng Paladin Academy. Nahulaan mo na. Bahagyang nagulat si Alvin. Talagang hindi ganoon kahirap. Dahil plano mong umalis, tiyak na nangangahulugan ito na hindi ka nagbitiw upang magpatuloy sa pananatili sa Nag-Allen City. Sa likas mong talento at kakayahan sa pag-unawa, ang pagpasok sa Paladin Academy ay walang alinlangan na ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Dagdag pa sa katotohanan na aalis ka sa loob ng 1 buwan, tiyak na ito ay para sa Iron Camp na walang pagdududa na henyo. Bahagyang ngumiti si Robert. Wala bang ibang pagsubok na magagamit para makapasok sa Paladin Academy? Paano mo malalaman na hindi ako sasali sa iba pang mga pagsubok? Tanong ni Alvin, sa paraang nagtatanong. Oo, may iba pang mga pagsubok, ngunit ang mga pagsusulit na iyon ay lahat ay gaganapin sa iba pang 17 mga county ng Crimson Sky Kingdom. Sa aming Swallow Mountain County, mayroon lamang isang pagpipilian, Iron Blood Army's Genius Camp, sabi ni Robert. Biglang naintindihan ni Alvin. Kaya ganyan. Tama, gaano karami ang alam mo tungkol sa kampo ng henyo ng Iron Blood Army? Narinig kong napaka-brutal nito sa loob kahit na tinatawag na isang lugar kung saan ang isa ay may 10% lamang na pagkakataong mabuhay, curious na tanong ni Alvin. Talagang brutal ang Genius Camp ng Iron Blood Army, ngunit iyon ay para sa mga ordinaryong kabataan. Ang mga freak na tulad mo ay kailangan lang malaman ang kanilang lugar at isipin ang kanilang sariling negosyo. Hanggat hindi mo sasaktan ang mga instructor doon, madaling mabuhay sa 1 taon. Si Robert ay lubos na nagtitiwala kay Alvin. Instructor. Baka ang mga opisyal ng Iron Blood Army. Medyo na-curious si Alvin. Tama ka, talagang ang mga baliw na iyon mula sa Iron Blood Army. Tumango si Robert. Mga baliw. Naguguluhan si Alvin. Malalaman mo kung bakit ko sila tinatawag na baliw kapag nasa Genius Camp ka na.
Kahit si Robert ay medyo natakot nang banggitin ang Iron Blood Army. Sa totoo lang, medyo inaabangan ko ito ngayong nasabi mo na iyon. Kumislap ang mga mata ni Alvin. Tiyak na makakaakyat si Alvin sa rurok ng Crimson Sky Kingdom anuman ang landas na kanyang tahakin sa pamamagitan ng pag-asa sa mga panghabang buhay na alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ngunit pinili pa rin ni Alvin ang Genius Camp ng Iron Blood Army. Bukod sa nagmumula sa isang uri ng pagtitiyaga mula sa kanyang nakaraang buhay patungo sa isang karera sa militar. May isa pang dahilan. Sa sandaling makapasa siya sa pagsusulit, na kung saan ay ang Genius Camp mismo, makakakuha siya ng mga kwalifikasyon upang mag-aral sa Paladin Academy. Ang Paladin Academy ay matatagpuan sa Imperial City. Si Xander ay nasa Imperial City din. Ang mga mata ni Alvin ay naglabas ng may sensinang hangarin na pumatay habang ang aura sa kanyang katawan ay hindi sinasadyang tumakas. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Robert nang maramdaman niya ang malalamig na balak na pagpatay na nagmumula kay Alvin. Ang ganitong uri ng layunin ng pagpatay ay isang bagay kahit na hindi niya taglay. Ang kanyang mga kamay ay may hindi bababa sa ilang daang buhay sa mga ito pagkatapos ng lahat, ngunit kahit na siya ay hindi pa nakabuo ng isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay. Kanina ko palang naramdaman ang ganitong uri ng hangarin sa pagpatay sa isang tao. Gayunpaman, paano maihahambing ang batang ito sa taong iyon? 16 na taong gulang pa lang ang batang ito. Paano siya magkakaroon ng ganitong uri ng layuning pumatay? Sa sandaling ito, naramdaman ni Robert na namamanhid ang kanyang anit. Kahit na ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay mas mababa kaysa sa kanya, nagawa pa rin ni Alvin na iparamdam sa kanya ang pressure na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kanyang layuning pumatay. Kahit na sa buong Ghastly Shadow, iisa lang ang may kakayahang magparamdam sa kanya ng ganoong pressure sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa layuning pumatay. Ang taong iyon ang tiyak na numero 1 assassin sa Ghastly Shadow, Demon. Oras na para pumunta ako. Tumingin si Alvin kay Robert at bahagyang ngumiti. Ang dahilan kung bakit siya pumunta upang hanapin si Robert ay upang tanungin siya tungkol sa kampo ng henyo ng Iron Blood Army, at ngayon ay naabot na ang kanyang layunin. Maghintay. Gayunpaman, pinigilan siya ni Robert. Oo. Tanong ni Alvin. Alvin, paano kung hindi ka pupunta sa Iron Blood Army's Genius Camp, at sa halip ay hayaan mo akong irekomende ka sa aming punong tanggapan ng Ghastly Shadow? Gamit ang iyong likas na talento na sinamahan ng aking rekomendasyon, walang alinlangan na isa ka sa mga pangunahing target ng pag-aalaga sa loob ng organisasyon, at malapit ka ng maging trump card assassin ng Ghastly Shadow. Naningkit ang mga mata ni Robert habang nagmumungkahi ito. Sa ganang kanya, hanggat sumali si Alvin sa Ghastly Shadow, malalampasan niya ang kasalukuyang numero 1 assassin, si Demon, ay sandali lang. Nagkibit balikat si Alvin habang sinabi sa hindi pagsang-ayon na paraan, maging assassin. Hindi interesado. Anak, hindi ka pa nakakaramdam ng ganoong klase ng kasiyahan. Isipin ang araw na kahit ang kanyang kamahalan, ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom, ay makakaranas ng pagbabago sa ekspresyon kapag nagsasalita tungkol sa iyo. Gaano kasiya ang mararamdaman? Ito ay talagang magiging pinakamahusay na espiritual na indulhensya. Sa iyong likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, tiwala ako na hindi ito magtatagal sa loob ng ating G. Hindi interesado. Umiling si Alvin. Ikaw. Mayroon kang napakalamig na layuning pumatay sa iyo. Ipinanganak ka lang para maging isang mamamatay tao. Ang hindi pagiging isa ay napakasayang. Si Robert ay may ekspresyon na tila nagpapakita na siya ay sabik dahil sa kanyang pagpapahalaga sa mga henyo. Killing intent. Are you talking about this? Sa sandaling nawala ang boses ni Alvin, isang mas nakakatakot na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa kanyang katawan, idiniin ang sarili kay Robert. Bahagyang namutla ang mukha ni Robert nang ibuhos niya ang kanyang origin energy sa kanyang katawan. Noon lamang niya nakayanan ang uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay na umaatungal palabas sa katawan ni Alvin. Ikaw. Napatulala si Robert. Ang saklaw ng pagpatay na ito ay nalampasan pa ang numero 1 assassin ng Ghastly Shadow, Demon. Robert, ngayon ko lang napagtanto na napakawalang kwenta mo talaga.
Napagpasyahan mo na ako ay ipinanganak na assassin sa pamamagitan lamang ng pag-asa dito. Ang kailangan mo lang gawin ay pumatay ng ilan pang tao at natural na mabahiran ka ng ganitong uri ng hangarin sa pagpatay. Sinulyapan ni Alvin si Robert ng may panghahamak. Ikaw. Bata, curious ako? Ilang tao na ang napatay mo para maglakas loob na maging palalo sa harap ko, ang taong namamahala sa operasyon ng Ghastly Shadow sa Nag-Allen City. Bahagyang nagalit si Robert dahil sa kahihiyan. Hindi ko na matindaan. Sa kabuuan, dapat ay higit sa 10,000 katao. Ang mga tingin ni Alvin ay tila naanod na parang inaanod palayo sa malayong nakaraan. Nang umalis si Alvin, si Robert lamang ay bumalik sa kanyang katinoan. Ang batang ito ay talagang nangangahas magsalita ng walang kaparerekon. Mahigit sa 10,000. Sino ang maniniwala sa isang maliit na batang asno na tulad niya? Hindi ito sineseryoso ni Robert at naisip lamang na nagyayabang si Alvin. Pero hindi pa rin ito napigilan ang pagbuntong hininga niya. Ang organisasyong Ghastly Shadow ay nawala ng isang promising na kabataan. Pagkatapos umalis sa tindahan ng gamot, bahagyang natahimik din si Alvin. Ipinanganak para maging isang assassin. Ang layunin ng pagpatay na nagmula sa kanyang kaluluwa ay isang bagay na naipon mula sa pagdanak ng dugo na naranasan niya bilang isang mersenaryo sa kanyang nakaraang buhay. Sa tuwing kukuha siya ng isang assignment, kung ito ay isang assassination, ang bilang ng ulo sa kanyang mga kamay ay medyo maliit. Kung sakaling magsagawa siya ng isang malawakang deal sa isang rehiyon at gumamit ng sandata ng malawakang pagkawasak, ang bilang ng mga nasawi ay aabot man lang sa 10-10 tao, at kung minsan ay umaabot ng daan-daan at maging libo-libo. Ang pagsasabi na nakapatay siya ng higit sa 10,000 katao ay talagang pinipigilan niya ang aktwal na mga numero. Napansin ni Alvin ang 2 tao na papalapit sa kanya sa sandaling pumasok siya sa Lysander Clan Estate. Ang isa ay isang kabataan sa paligid ng edad na 18 at ang isa ay isang binata na higit sa 20 taong gulang. Ang kabataan ay isang pamilyar na mukha, si Yuan. Habang nakikita ni Yuan si Alvin, isang bakas ng takot ang lumabas sa kanyang mga kilay at ibinaba niya ang kanyang ulo. Malinaw na natatakot siya kay Alvin. Ha! Napansin ng binata sa tabi ni Yuan ang kanyang mga galaw, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin kay Alvin. Little brother Yuan, sino siya? Parang natatakot ka sa kanya. Kapatid na Glenn, siya si Alvin. Ang mga sulok ng bibig ni Yuan ay napuno ng mapait na ngiti. Kung sinabing mayroon pa rin siyang kumpiyansa na labanan si Alvin bago maganap ang clan martial meet, pagkatapos makita ni Alvin na talunin si Li Kuang sa kanyang sariling 2 mata, at kahit natalunin ang mga disipulo ng core formation stage ng inner court. Mula sa sandaling iyon, alam niyang nawala na siya ng mga kwalifikasyon para ikumpara ang sarili kay Alvin. Kahit na noong makaharap niya si Alvin sa kalaunan, pinili niyang direktang aminin ang pagkatalo. Alvin. Nangungunang ranggo ngayong taon sa Hidden Dragon List. Nanliit ang mga mata ni Glenn nang may interes na lumitaw sa loob niya. Alvin. Mabilis na umakyat si Glenn upang hamarang sa harap ni Alvin. Sumimangot si Alvin at bumaba ang kanyang tingin kay Yuan. Ano, Yuan? Ano ang gusto mo? Natural na akala niya ay si Yuan ang humiling sa taong ito na harangan ang kanyang landas. Kung tutuusin, hindi niya nakilala ang taong ito. Si Yuan ay may mukha na puno ng mapait na ngiti, dahil alam niyang nagkamali si Alvin, at sa gayon ay nagmamadali siyang sinabi kay Glenn, ayoko ng anuman. Kapatid na Glenn, umalis na tayo. Balita ko inagaw mo ang babae ng pinsan ko. Hindi pinansin ni Glenn si Yuan at sa halip ay tumingin kay Alvin, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matinding liwanag. Babae ng pinsan mo. Hindi nag-react si Alvin sa sinabi. Si Yuan ay aking pinsan. Malamig na ungol ni Glenn. Yuan, kailan ko inagaw ang babae mo? Natigilan si Alvin. Kuya Glenn, anong kalokohan ang sinasabi mo? Namula ang mukha ni Yuan. Little brother Yuan, kailan ka naging puway? Hindi na ganito ang dating mo. Muling sumimangot si Glenn bago sumulyap kay Alvin at ninisyan. Wala bang batang babae na tinatawag na Kelly sa tabi mo? Siya ang babaeng kinagigiliwan ng pinsan ko.
Kung matino ka, bilasan mong umalis sa tabi niya, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Natigilan si Yuan. Kailan niya sinabi na ang batang babae sa tabi ni Alvin ay kanyang babae? Casual lang niya itong pinuri, at sinabing ang kagandahan nito ay hindi mas mababa kaysa kay Megan. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin at ang kanyang malamig na tingin ay bumaba kay Yuan. Alvin, hindi ko sinabi ang ganoong bagay. Talagang hindi ko. Natakot si Yuan at may mapait na ngiti sa kanyang mukha. You've never said such thing. Tapos siya pa ang nagsasalita ng kalokohan at sinisiraan ang Kelly ko. Ang mabangis at matalim na tingin ni Alvin ay bumaba kay Glenn. 76. Ang bawat dragon ay may reverse scale. Hawakan ito at ang isa ay ganap na mamamatay. Si Kelly ay eksaktong reverse scale ni Alvin. Nang mapansin ang titig ni Alvin, nanlamig ang mga mata ni Glenn habang sumisigaw siya sa mahinang boses, Alvin, paano kung nagsasalita ako ng walang kaparirikon? Iniisip mo ba na dahil ikaw ang nangungunang figure sa nakababatang henerasyon ng lungsod ng Nag-Alan, maaari mo akong tingnan ng mababa? Hindi ako sigurado sa iba, pero ikaw. Talagang mababa ang tingin ko sa iyo. Napangisi ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Nililigawan mo si kamatayan. Ang ekspresyon ni Glenn ay lubhang nabaluktot habang siya ay umuungal. Bang! Inilabas niya ang kanyang kamao na puno ng nagngangalit na origin energy, at ito ay kumikislap ng buong galit diretso kay Alvin habang sumisipol sa hangin. Sa itaas niya, 6 na sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Ika-4 na antas ng core formation martial artist. Buong lakas na umatake si Glenn sa mismong get-go. Ang kanyang pag-atake ay lubos na walang awa. Ika-4 na antas ng core formation stage. Hindi nakakagulat na ikaw ay mayabang. Bahagyang nakatoon ang tingin ni Alvin habang humakbang siya pasulong bago winalis ang kanyang mga kamay. Whoosh! 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 Agad na naalis ang mga silhwete ng kamao at palad na may origin energy, na tila nag-transform sa mga layer ng ambon. Biglaan. Whoosh! Ang finishing touch ng dragon. Ang daliri ni Alvin ay napunit sa hangin na sinabayan ng isang matalim na alulong habang bumababa ito sa kamao ni Glenn, na papalapit sa buong galit. Sa isang kisap mata, 6 na sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw sa itaas ng Alvin. Basag. Ang malinaw na tunog ng isang bone breaking ay tunog. Ah! Agad, nagpalabas ng matinis na sigaw si Glenn, pagkatapos ay nanginig ang kanyang katawan at lumipad palabas ng 7 o 8 metro tulad ng isang palaso na umalis sa mga bowstrings, bago bumagsak sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Kasunod nito, hinawakan ni Glenn ang kanyang buto ng daliri na nabasag at gumulong sa sahig habang nagbubuga ng nakakadurog na sigaw. Parang hindi siya mapapagod. Napatulala si Yuan. Nakapasok na ba si Alvin sa ikalawang antas ng core formation stage? Sa pagkakaalam niya, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng laman si Alvin na nagtataglay ng dagdag na lakas ng 2 sinaunang mammoth noong nakaraan ay dahil sa pagkonsumo niya ng isang spirit fruit. Sa kasalukuyan, nakuha ni Alvin ang enerhiya ng langit at lupa para i-condense ang 6 na sinaunang mammoth silhouette. Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Umakyat na si Alvin sa ikalawang antas ng core formation stage. Kuya Glenn, ayos ka lang ba? Pagbalik sa kanyang katinoan, mabilis na lumapit si Yuan at inalalayan si Glenn pataas. Mabilis na naglakad si Alvin upang makarating sa harap ni Glenn at tumingin sa kanya ng may malamig na tingin. Panatilihin ang mababang profile kung wala kang kakayahan. At tandaan na mabuti ang sinabi ko ngayon, gaano ka man katatag, palaging may mas malakas na tao. Nang matapos siya, hindi pinansin ni Alvin ang mapanglo na ekspresyon at mga mata ni Glenn na tila nagliliyab habang naglalakad siya ng mabilis. Ang isang martial artist sa ika-4 na antas ng core formation stage ay walang katulad sa kanya ngayon. Siya, nakasalukuyang nasa ikalawang antas ng core formation stage, ay nagtataglay ng buong 7 sinaunang mammoth na halaga ng lakas kapag ganap na nagsusumikap, at maihahambing sa isang 5th level core formation martial artist. Kanina, nang paalisin niya si Glenn, nagpigil siya at gumamit ng lakas ng isang sinaunang mammoth na mas mababa kaysa sa kanyang kaya. Kung hindi, mas malala ang mga pinsala ni Glenn.
Kakapasok pa lamang ni Alvin sa kanyang tahanan nang ang dalawang maliliit na sawa ay bumagsak at bumagsak sa kanyang balikat, pumitik ang kanilang mga dila habang dinilaan nila ang kanyang mga pisngi sa matalik na paraan. Mga bata, isang araw pa lang tayong hindi nagkita at nami mismo na ako. Sumili ang ngiti sa mukha ni Alvin habang nakatingin sa dalawang maliliit na sawa. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ngiti ay nagyelo. Dahil napansin niyang nakatitig ang dalawang maliliit na sawa sa kanyang spatial ring. Akala ko pa nga na-miss na talaga ako niyong dalawa. Pero hindi ko akalain na ang na-miss niyo lang dalawa ay ang origin increasing pill sa spatial ring ko. Tinuya ni Alvin nang mapagtanto niya kung ano talaga ang gusto ng dalawang maliliit na sawa. Pagkatapos mag-withdraw ng dalawang origin increasing pills at ihagis ang mga ito sa dalawang maliliit na lalaki, hinayaan sila ni Alvin na maglaro ng mag-isa. Kasunod nito, naglakad si Alvin patungo sa pintuan ng silid ni Kelly at matapos mapansin na nagsasaka pa rin si Kelly, bumalik siya sa kanyang sariling silid. Pagkatapos uminom ng origin increasing pill, nagsimula na rin si Alvin sa paglilinang. 9 Dragons War Sovereign Technique, Raging Python Form. Sa kasalukuyan, si Alvin ay naniningil patungo sa ikatlong antas ng core formation stage. Dahil sa kakaibang Raging Python form, pagkatapos niyang tumuntong sa ikalawang antas ng core formation stage at tapusin ang pagtempere sa kanyang katawan gamit ang origin energy, ang lakas ng laman ng katawan ni Alvin ay tumaas sa isang antas na maihahambing sa lakas ng 5 sinaunang mammoth. Kasama ng kanyang origin energy, na maihahambing sa lakas ng 2 sinaunang mammoth, nagtataglay siya ng lakas ng 7 sinaunang mammoth. Sa sandaling makapasok siya sa ikatlong antas ng core formation stage, magkakaroon siya ng lakas ng 8 sinaunang mammoth. At kung muli niyang makumplito ang body tempering gamit ang origin energy para sa ikatlong antas ng core formation stage, magagawa niyang taglayin ang lakas ng 9 na sinaunang mammoth. Sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay madaling paksay ng anumang ika-6 na antas ng core formation martial artist at lalapit sa lakas ng isang ika-7 antas ng core formation martial artist. Malalim sa gabi. Huminga si Alvin ng isang subo ng mabahong hangin bago tumigil sa paglilinang. Paglabas ng kanyang silid, napansin niyang halos handa na ang pagkain kaya umupo siya sa hapag at naghintay. Pagkaraan ng maikling sandali, ang buong pamilya ay umupo sa paligid ng mesa at nagsaya sa pagkain. Lumunok si Alvin ng isang subo ng pagkain bago sinabi, na may mahinang boses, "Nay, plano kong magtungo sa Iron Blood City kasama si Ray sa susunod na buwan. Pupunta sa Genius Camp." Tanong ni Rosa. "Mom, paano mo nalaman?" Natigilan si Alvin. "Young Master, matagal nang sinabi sa amin ni Ate Megan ang tungkol dito at hiniling sa amin na maging handa sa pag-iisip. Sinabi niya na sa pagtitipon ng kabataan kanina, napansin niya na interesado ka sa Genius Camp at sinabing malamang na pupunta ka doon." Bahagyang ngumiti si Kelly habang nagsasalita. Isang piraso ng init ang dumaan sa puso ni Alvin. Hindi niya akalain na nakatulong na si Megan para sa kanya. Noong una ay naisip niya na kailangan niyang maglaan ng ilang oras at patahimikin ang 2 dilag sa kanyang tahanan. "Alvin, matanda na kayong lahat. Tandaan na alaga ang mabuti ang inyong sarili kapag nasa labas ka. Ano man ang mangyari, kailangan mong laging unahin ang iyong kaligtasan kaysa sa lahat," dahan-dahang sabing ni Rosa. "Alam ko, Mom." Tumango si Alvin. Napaawang ang bibig ng dalaga habang mahinahong sinabi, "Young Master, ayaw makipaghiwalay ni Kelly sa iyo. Silly girl, 1 taon lang ang pupuntahan ko. After a year, tiyak na makukuha ko na ang qualifications para makapag-aral sa Paladin Academy. Sa oras na iyon, dadalhin ko kayong dalawa ni Nanay sa Imperial City." Nakangiti si Alvin habang nagsasalita. Ang lahat ng ito ay isang bagay na pinlano niya. Dahil aalis siya sa susunod na buwan, bukod sa paglilinang, naging abala rin si Alvin. Una niyang isinulat ang 30 Blood Crescent inscriptions para kay Robert. Binalak ni Alvin na ipagpalit ang 30 Blood Crescent inscription na ito para sa isang pangako mula kay Tan Ying, isang pangako na sa taong umalis siya sa Nagalan City at nasa Iron Blood City, titiyakin ni Robert ang kaligtasan ng kanyang pamilya. "Alvin, kami ay mga assassin, hindi mga bodyguard." Tumawa ng mapait si Robert.
Orihinal na hihingi ako sa iyo ng 3 milyong silver para sa 30 blood crescent inscription na ito, ngunit ngayon ay hindi na ako humihingi ng anumang bayad. Bukod dito, sa oras na wala ako, ang ating partnership ay magpapatuloy pa rin dahil hihilingin ko kay Kelly na kunin at ihanda ang 6 treasures body tempering liquid para sa iyo. Sumimangot si Alvin. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Maghahanap ako ng ibang makakapartner at magbebenta ng 6 treasures body tempering liquid. Bet ko ang Alchemist Guild at Weapons Craftsman Guild na magiging interesado sa 30 blood crescent inscription na ito. Tumigil ka. Ipapangako ko. Mapait na tumawa si Robert, sa huli, pinili pa rin niyang magkompromiso. Ngayon lang umalis si Alvin ng may kasiyahan. Pagkatapos, pinuntahan niya ang patriarch ng Lysander clan, si Aurelio. Naalala pa niya na may utang si Aurelio sa kanya. Patriarch, noong araw na iyon sa clan martial meet, nang hilingin mo sa akin na aminin ang pagkatalo ko kay Jimmy, nangako ka sa akin. Naaalala mo ba? Hindi nagpatalo si Alvin. Siyempre naalala ko. Bakit? May kailangan ka ba sa tulong ko? Tanong ni Aurelio. Pupunta ako sa Iron Blood City para pumasok sa Iron Blood Army's Genius Camp sa susunod na buwan. Sana sa oras na wala ako, masigurado ni Patriarch ang kaligtasan ng aking pamilya, sabi ni Alvin. Gusto mong pumasok sa Iron Blood Army's Genius Camp? Kumunat ang noo ni Aurelio. Alvin, sa sandaling makapasok ka sa Genius Camp, magkakaroon ka lamang ng maliit na pagkakataong mabuhay. Napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Tumango si Alvin. Pangako ko sa iyo. Pumayag si Aurelio sa pangako. Nag-Allen City, Alchemist Guild. Anak, hahanapin lang kita. Nang mapansin ang pagdating ni Alvin, ang mukha ni Marcus ay kumikinang at puno ng mga ngiti. Nakatutok ang tingin ni Alvin, at bahagyang nagulat siya. Geezer, ikaw. Nakalusot. She. Itinaas ni Marcus ang kanyang kamay habang nakaharap ang kanyang palad, at isang gintong pilfire ang kumurap saglit bago naglaho. Kakabreak ko lang kahapon. Congratulations. Ngumiti si Alvin. Salamat sa iyo kaya ako ay nakalusot. Pagkatapos maging grade 7 alchemist, nag-apply na ako para ma-recall ako pabalik sa County City. Aalis na ako sa loob ng ilang araw, at ang gulo sa Nag-Allen City ay hahabulin ng iba. Nang magsalita si Marcus tungkol sa Alchemist Guild ng Nag-Allen City, puno ng disgusto ang kanyang mukha. Sinabi mo kanina na hahanapin mo ako. Gusto mong magpaalam. Kumislap ang mga mata ni Alvin. Bahagya siyang nagulat. Oo. Tumango si Marcus bago sinabing, may bagay ka bang pinuntahan ako? Pumunta ako para magpaalam din. Aalis ako sa Nag-Allen City sa susunod na buwan. Pupunta ako sa Iron Blood City para lumahok sa pagsusulit sa Genius Camp ng Iron Blood Army. At sa pamamagitan ng pagsasanay ng Genius Camp, makukuha ko ang mga kwalifikasyon para mag-aral sa Paladin Academy, dahan-daang sabi ni Alvin. Ang Paladin Academy ay talagang isang magandang pagpipilian. Sa iyong likas na talento, hindi magiging mahirap na maging outstanding sa Paladin Academy. Tumango si Marcus. Alam na niya na ang lahat ng ginawa ni Alvin ay ang sumunod sa mga tagubilin ng kanyang guro upang magkaroon ng karanasan, at dahil dito hindi siya nang ahas na itapon ang sangay ng olibo ng Alchemist Guild sa Alvin. Geezer, sana magkita tayong muli sa hinaharap. Nagpaalam si Alvin kay Marcus bago umalis sa Alchemist Guild. Pinalabas ni Marcus si Alvin sa pinto at pinagmasdan ang kanyang anyo na unti-unting nawawala sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa taos-pusong pasasalamat. Ang lahat ay salamat kay Alvin na siya ay naging isang grade 7 alchemist sa napakaikling panahon. Dahil malapit na ang kanyang pag-alis, hindi na umalis si Alvin sa Lysander Clan Estate. Siya lamang ang nagtanim. Naglaan siya ng oras para maayos na samahan ang kanyang ina at si Kelly. Lumalapit at lumalapit ang araw ng pamamaalam araw-araw. Megan, lalabas ako saglit. Umalangaw-ngaw ang boses ng matanda mula sa labas ng pinto ng silid. Nang marinig ito, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Alvin habang sinusulyapan niya ang batang babae sa kanyang harapan, pinalaki ang kanyang mainit na figure.
Little Megan, hindi ka makakatakas ngayon. Malawak ang ngiti ni Alvin, na naging dahilan upang tila kinakabahan ang batang babae, at ang kanyang mukha ay namula ng maliwanag. Mabilis na lumipas ang isang gabi. Nagising lamang si Alvin ng madaling araw kinabukasan. Sa pagtingin sa magandang pulang rosas na namumukadkad sa bedsheets, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulo sa isang magaan na ngiti. At nang ang kanyang tingin ay bumaon sa kagandahang nasa tabi niya, ang ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig ay lalong lumawak, at ang kanyang mga mata ay napuno ng magiliw na pagmamahal. Ang dilag ay mahimbing na natutulog, at ang kanyang nalaglag na napakarilag na mukha ay diretsyong nakaharap kay Alvin, na naging sanhi ng kanyang pagkahilig sa loob ng ilang sandali. 77. Madaling araw, sa labas ng Nag-Allen City, 3 malalaking kabayo ang tumakbo palabas ng lungsod. Ito ay tiyak na sina Alvin, Ray, at Quinton. Pagdating natin sa Iron Blood City, makakatagpo natin ang mga batang henyo ng Swallow Mountain County at ang iba pang 80 lungsod. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay kumukulo ang dugo ko. Habang tumatakbo sila, ngumiti si Quinton ng walang muwang. Oo, ang Nag-Allen City ay isa lamang sa 80 lungsod sa ilalim ng pamumuno ng Swallow Mountain Kingdom. Ang iba pang 80 lungsod na katulad ng laki ng Nag-Allen City ay tiyak na magkakaroon din ng mga natatanging kabataang henyo. Kung tungkol sa County City, magkakaroon pa ito ng mga natatanging tao na lilito ng sunod-sunod. Malalim na sumang-ayon si Ray. Kahit ano paman, ang layunin natin sa pagkakataong ito ay tumayo mula sa karamihan at maging miyembro ng Iron Blood Army's Genius Camp, sabi ni Alvin na may matalim na tingin. Sa ngayon, itinapon na ni Alvin ang lahat ng pag-aatubili mula sa pag-alis sa likod ng kanyang ulo pansamantala, dahil ang gusto niyang gawin ay pumasok sa Genius Camp, mabuhay, at makakuha ng mga kwalifikasyon para mag-aral sa Paladin Academy. Sa oras na iyon, madadalo niya sina Kelly, Megan, at ang kanyang ina sa Imperial City. Ang lolo rin ni Megan. Seryoso ang ekspresyon ni Ray habang dahan-dahang sinabi, mahaba ang ating paglalakbay, kaya't subukan ang iyong makakaya na huwag pumasok sa anumang hindi gustong gulo. Parehong tumango sina Alvin at Quinton. Lalo na si Alvin, dahil hindi niya mapigilan ang sarili na maalala ang nangyari sa labas ng Tabuknon City noong isang araw. Buti na lang at hindi nag-imbestiga ang anak ng county governor hanggang sa Nag-Allen City. Matapos maranasan ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay sa loob ng isang buwan at maging maingat sa daan, sa kalaunan ay nakarating sila sa Iron Blood City. Bagamat isa ito sa 81 lungsod sa ilalim ng pamamahala ng Swallow Mountain County, bahagyang naiiba ang Iron Blood City. Ang Iron Blood City ay ang tanging lungsod sa ilalim ng Swallow Mountain County na hindi kinakailangang magbayad ng buwis sa County Governor's Estate, dahil ang mga buwis ng Iron Blood City ay ganap na kinuha bilang mga probisyon ng mga sundalo para sa Iron Blood Army. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Alvin nang dumating siya sa labas ng Iron Blood City at pinagmamasdan ang lungsod na tila isang metal drum. Para sa susunod na taon, gugulin niya ang kanyang mga araw dito. Ang daming tao. Bumaba ang tingin ni Quinton sa tarangkahan ng lungsod ng Iron Blood City, kung saan ang bawat daanan ay puno ng mga grupo ng mga kabataang tumatakbo. Kahit na brutal ang Genius Camp, maliit pa rin ang tsansa na mabuhay. Kung maaari silang manatiling buhay, kung gayon ito ay isang pagkakataon upang makamit ang kadakilaan. Bukod pa riyan, marami rin ang gustong subukan ang kanilang swerte. Sinundan ng grupo ni Alvin ang daloy ng mga tao at tumakbo papunta sa Iron Blood City. Ang daan sa harap ng kanilang mga mata ay biglang naging malinaw. Dumating at dumaan ang mga agos ng mga tao sa mga lansangan, abala sa ingay at kaguluhan. Nakarating na kami sa wakas. Damat, isang buong 2 buwang paglalakbay. Ito ang unang pagkakataon na nakabiyahe ako ng napakalayo. Ang 2 buwan ay hindi masyadong masama. Ang ilang mga tao ay naglakbay pa nga ng halos 3 buwan. Pero humanap muna tayo ng maliligo. Damat, itchy all over. 2 kabataan ang humampas sa grupo ni Alvin. Bamulong ang isa sa mga kabataan. 2 buwan. Natigilan si Quinton bago tumawa ng mapait. We only traveled for a month and I already can't take it.
I didn't expect na may mas masahol pa sa amin. Syempre meron. Ang Iron Blood City ay matatagpuan sa silangan ng Swallow Mountain County, at ang ating Nag-Allen City ay medyo maayos dahil nasa timog silangan lang tayo ng Swallow Mountain County. Ang mga tao mula sa kanluran ng Swallow Mountain County ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 buwang paglalakbay upang makarating sa Iron Blood City. Umiling si Ray at ngumiti. Pagkatapos maglakbay kasama ni Ray nitong nakaraang buwan, may napansin si Alvin. Si Ray ay palaging may malamig na ekspresyon kapag nakaharap siya sa mga estranghero. Ngunit kapag humarap siya sa mga taong pamilyar sa kanya, sa halip ay sobrang casual niya. Ayon sa mga kasabihan ng kanyang nakaraang buhay, ito ay magiging cool na kumilos. Sa anumang kaso, dahil nakarating na tayo, maghanap muna tayo ng isang ina matutuluyan, sabi ni Alvin. Hindi nagtagal, nakahanap silang 3 ng medyo malinis na ina matutuluyan. Matapos magpahinga ng ilang oras, nang halos lumubog na ang takip silim sa lupain, umalis silang 3 sa bahay panuluyan at nagpunta para sa hapunan sa malapit na restaurant. Silang 3 ay hindi nakakain ng maayos nitong buong buwan. Ang restaurant ay ganap na puno ng mga tao. Gayunpaman, hindi masama ang swerte ng grupo ni Alvin dahil nagkataong may isang mesa sa tabi ng bintana na katatapos lang kumain at umalis. Talagang napakaraming tao. Napabuntong hininga si Quinten pagkaupo. Ito ay dapat ang pinakaabalang panahon para sa Iron Blood City sa mga oras na ito bawat taon. Tumingin-tingin si Alvin sa paligid at napansin niya na higit sa 60% ng mga taong kumakain sa restaurant ay mga kabataan. Tsaka, karamihan ay nilalamon nila ang kanilang pagkain sa pagmamadali dahil halatang matagal na silang hindi nakakain ng maayos. Ang mga taong ito ay malamang na mga batang henyo na kararating lang sa Iron Blood City tulad nilang 3. Maya-maya, may dumating na 2 waiter at niligpit ang ginamit na mga kubyertos sa mesa. Ngayon ay makakain na tayo sa wakas ng maayos na pagkain. Napangiti si Ray. Biglang, 4 na kabataan ang dumating sa mesa ni Alvin. Isang kabataang nakasuot ng asul na kasama nila na may malalaking mata at mapupungay na kilay ang nagsabi, na may dumadagandong na tinig, kayong 3, bilasan mo at umalis. Atin na itong mesa. Walang pakialam na winalis ni Alvin ang binata na nakasuot ng asul sa kanyang tingin at hindi siya pinansin. Masyadong tamad si Ray para pansinin siya. Gayunpaman, lumubog ang ekspresyon ni Quinten at galit na sinabi niya, bakit tayo dapat? Nakuha na natin ang mesang ito. Kung gusto mo ng lugar, hintayin mo ang ibang tao na matapos kumain. Anak, alam mo ba kung sino tayo? Ang isa pang kabataang nakasuot ng berde sa kanila ay may mga mata na naglalabas ng matinding liwanag. Anong kinalaman niyan sa akin? Ang alam ko ay atin itong table. Nakipagtalo si Quinten batay sa katwiran. Gusto talagang kalabanan yung 3 ang ating Yale clan. Ang Yale clan natin ay isa sa 5 dakilang angkan sa County City. Hindi ito isang bagay na maihahalin tulad ninyo sa maliliit na angkan ng maliliit na lungsod, bulalas ng isang kabataang nakakulay-kulay. Clan ng County City. Bahagyang naging malungkot ang mukha ni Quinten. Ang 3 dakilang angkan ng lungsod ng Nag-Allen ay napakalaki na kay Quinten, lalo pa ang mga dakilang angkan ng lungsod ng county. Sila ay halos mga titans. Oo, tayo ay tiyak na mga disipulo ng Yale clan. Nang mapansin ang ekspresyon ni Quinten, medyo kampante ang nakakulay-kulay na kabataan. Waiter, ikuha mo kami ng table na puno ng pinakamasarap na specialty dish sa restaurant. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga tainga habang nakatingin sa waiter at nag-order. Si Ray ay may malamig na ekspresyon habang malamig na idinagdag, at isa pang 2 garapon ng alak. Oo, customer. Nang marinig ang kanilang sinabi, nagmamadaling pumunta ang waiter para ihanda ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Malungkot ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng kulay abo habang galit na nakatingin kay Alvin. Ang iba pang 3 kabataan sa tabi niya ay may mga pangit na ekspresyon. Ray, bakit sa palagay mo may mga nakakainis na anyo ng buhay na parang langaw sa mundong ito? Tumingin si Alvin kay Ray habang nagmamik siya ng nagtatakang ekspresyon.
Who knows? Baka ipinanganak sila na gustong hamakin. Sumama si Ray. May point ka. Quinton, ano sa tingin mo? Tumingin si Alvin kay Quinton. Si Quinton ay mula sa isang maliit na angkan kung tutuusin, at dahil dito ay hindi napigil ang mapatulala ng ilang sandali nang marinig niya na ang mga kabataan ay mula sa isang malaking angkan sa County City. Ngayong nakita niya sina Alvin at Ray na walang takot, maging siya ay naimpluwensyahan, kaya huminga siya ng malalim at nanambalik ang kanyang kalmado. Sa tingin ko rin. Lahat kayo nililigawan si kamatayan. Nadistorbo ang mukha ng kabataang nakasuot ng kulay abo at sinampal niya ang kanyang palad na nagliyab ng origin energy, diretsyong kumikislap patungo sa initiator, na si Alvin. Sa itaas niya, 4 na sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed. Third level core formation martial artist. Naging malungkot ang mukha ni Quinton. Malamig na umungol si Ray habang iniaalis ang manggas na nilagyan ng origin energy upang harangin ang hampas ng palad ng kabataang nakasuot ng kulay abo. Sa itaas ng Ray, ang isang katulad na 4 na sinaunang mammoth na silhouette ay nag-condensed. Dimensyon ng manggas. Bang! Nanginginig ang katawan ng binata na nakasuot ng kulay abo nang makaramdam ng pamamanhid ang kamay at saglit na nawala ang lahat ng pakiramdam para lamang gumaling pagkaraan ng ilang sandali. Ray, nakalusot ka na ba sa 3 antas ng core formation stage? Bulalas ni Quinton. I broke through a month ago. Tumango si Ray. Patayin sila. Malungkot ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng kulay abo habang siya ay sumisigaw ng paputok at sumusugod kay Ray. Kaagad, ang iba pang 3 kabataan ay sabay-sabay na umatake, na kumikislap ng napakalakas na puwersa. FK off. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti habang siya ay biglang umungol at tumayo. Casual niyang ibinaba ang kanyang braso, kahit na hindi gumagamit ng anumang martial skills. Para lang itong buntot ng malaking sawa na umuugoy palabas. Sa isang kisap mata, 6 na sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas niya, na nakasisilaw sa mga mata ng lahat ng naruroon. Isang nakakatakot na puwersa ang bumuhos mula sa kanyang braso, diretsyong lumipad patungo sa 4 na kabataang papalapit ng may panganib. Kaagad, ang 4 na kabataan ay nagsidatingan na parang hangin at napadpad bago bumagsak sa sahig sa isang malungkot na kalagayan. Ika-4 na antas ng core formation stage. Nagkagulo ang restaurant. Ang mga titig na puno ng hindi makapaniwala ay sunod-sunod na bumaba kay Alvin, habang ang kanilang mga puso ay puno ng pagkabigla. Oh my God! Mukhang nasa 16 o 17 taong gulang ang kabataang ito, pero isa talaga siyang 4th level core formation martial artist. Saang lungsod at saang angkan nagmula ang halimaw na ito? Maaari ba siyang miyembro ng isa sa malalaking angkan ng County City? Imposible, hindi mo ba narinig ang sinabi ng 4 na kabataang iyon? Mga miyembro sila ng Yale Clan ng County City. Sa likas na talento niya, kung siya ay mula sa isang malaking angkan sa County City, paanong hindi siya makikilala ng 4 na kabataang ito? Talagang nawala ng mukha ang Yale Clan ng County sa pagkakataong ito. Nagsimulang mag-usap ang mga tao. Maraming tao ang may mukha na puno ng mapanuksong ngiti habang nakatingin sa 4 na kabataang nagpupumilit na tumayo. Ika-4 na antas ng core formation stage. Ang 4 na kabataan ay may pangit na ekspresyon at ang kanilang mga titig ay naglalabas ng takot habang nakatingin kay Alvin. Kung ayaw mo pa rin mag-FK off, then don't blame me for being ruthless. Nanlamig ang tingin ni Alvin habang inililibot niya ang kanyang tingin sa kanilang 4. Anak, hindi ka pababayaan ng Yale Clan. Nabaluktot ang mga mukha ng 4 na kabataan nang tumakas sila sa eksena ng malungkot, at kasabay nito ay hindi nila nakalimutang mag-iwan ng banta. Hindi pinansin ni Alvin ang kanilang mga pagbabanta at bumalik sa kanyang upuan. Kayong dalawa. Mabilis na napansin ni Alvin na nakatitig sa kanya sina Ray at Quinton, dahilan para hindi siya komportable. Alvin, isa ka talagang freak. Nakapasok ka rin sa 3 antas ng core formation stage. Nang matapos na ni Quinton ang nais niyang sabihin, pinigilan niya ang tunog ng kanyang boses.
Alam niya na ang laman ng katawan ni Alvin ay may pambihirang lakas, kaya't sa kanyang pag-aalala, ang kakayahang magamit ni Alvin ang lakas ng 6 na sinaunang mammoth ay walang alinlangan dahil nakapasok siya sa ikatlong antas ng core formation stage. Mahiwagang ngumiti si Alvin. Hindi niya ito inamin at hindi rin niya tinanggihan. Matalim na sinulyapan ni Ray si Alvin bago sinabing may katiyakan, kailangan mo pa bang magtanong? Tiyak na nakapasok na siya sa ikatlong antas ng core formation stage. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kawalan ng lakas sa kanyang puso. Inisip niya noong una na makakalaban niya si Alvin kapag nakapasok na siya sa ikatlong antas ng core formation stage. Ngunit ngayon ay tila iniwan na siya ni Alvin sa malayo. Ang likas na talento ng kabataang nakadamit violet na ito ay masyadong nakakagulat. Oo, kahit ang ikatlong anak ng county governor ng ating Swallow Mountain County, ang natural na talento ni Sydney, ay mas mababa sa kanya. Narinig kong pinaplano ni Sydney na lumahok sa pagsusulit sa Genius Camp ngayong taon, ngunit hindi siya darating dahil sa isang aksidente na nangyari ilang buwan na ang nakakaraan. Anong aksidente? Baka hindi mo narinig. Naputol ang braso ni Sydney ng isang kabataang nagtatanim ng espada sa labas ng Tabuknon City. Kahit na ito ay muling nakipag-ugnay sa kalaunan, hindi niya nagamit ang martial skills dito, kaya nabawasan ng husto ang kanyang lakas. 78. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Si Sydney, ang pangatlong anak ng county governor ng Swallow Mountain County, ang kanyang braso ay eksaktong pinutol ni Alvin. Hindi niya inaasahan na kumalat na pala ang balita. Sa isang mabilis na pag-iisip, mabilis na napagtanto ni Alvin ang isang bagay, walang hindi natatagong pader sa mundong ito, lalo pa ang isa na maaaring hamarang sa mga sumasabog na balita tulad nito. Hindi nagtagal, inilabas na ng waiter at inihain ang mga pinggan at alak. Nag-uusap ang grupo ni Alvin habang kumakain sila. Narinig ko na ang ikatlong anak ng county governor ng Swallow Mountain County, si Sydney. Di umano, nakapasok siya sa ikatlong antas ng core formation stage bago ang edad na 17 at isang sikat na youth genius sa Swallow Mountain County. Namilog ang mga mata ni Quinten habang dahan-dahan siyang nagsalita. Dahil ang braso na ginagamit niya upang magsagawa ng martial skills ay baldado, ang kanyang buhay ay maaaring ituring na ganap na nasira, sabi ni Ray. Wala pa ba siyang kamay? Natatarantang tanong ni Quinten. Umiling si Ray at tumawa. Naguguluhan si Quinten. Ibinaling niya ang tingin sa binata na naka-violet. Alvin, ano ang ibig sabihin ni Ray? Quinten. Tumingin si Alvin kay Quinten habang nakangiti ito. Saan kamay ka bihasa sa pag-execute ng martial skills? Siyempre kanang kamay ko. Tahimik na sinabi ni Quinten. Tapos kapag kumakain ka ng chopsticks o sumulat, anong kamay ang ginagamit mo? Tanong ni Alvin. Yung kanang kamay ko rin. Bata pa lang ako ugali na. Hindi nag-isip si Quinten at diretsyong sumagot. Tama. So to speak, kung ang kanang kamay mo ay baldado rin, at hindi mo nagawang mag-execute ng martial skills. Gaano katagal bago mo mapapalitan ng tuluyan ng kaliwang kamay mo ang kanang kamay mo? Ibinato ni Alvin ang isa pang tanong. Ito. Sa sandaling ito, tila naintindihan ni Quinten. Ang buong buhay ng isang tao ay para lamang sa ilang 10 taon. Kung ang pinakamahalagang braso ni Sydney ay baldado at gusto niyang linangin mo Alvin kanyang martial art sa kanyang kaliwang kamay, o ganap na magbago sa kicking technique na martial skills. Tiyak na mangangailangan ito ng napakalaking oras. At ito naman ay maaantala ang bilis ng pagtaas ng antas ng kanyang paglilinang. Sa paglipas ng panahon, kahit na ang kanyang mga kasamahan na may mababang likas na talento sa kanya noon ay itatapon na siya ngayon sa malayo. Sok-sok. Hindi napigilan ni Quinten ang sarili na mamangha. I wonder who was so ruthless to cut Sydney's arm with a single sword strike. Iyan ang anak ng ating Swallow Mountain County's county governor. Kapag nalaman nila kung sino siya, natatakot akong mamatay siya ng walang grave na kamatayan. Walang nagawa si Ray. Matagal na ang lumipas, ngunit hindi ko pa nabalitaan na nahahanap ng governor's estate ang salarin. Malamang na hindi nila siya mahanap. Totoo rin yan.
Tumango si Quinten. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang naglalaan siya ng oras sa pagkain at umaarte na parang lahat ng pinag-uusapan ni na Quinten at Ray ay walang kaugnayan sa kanya. Pero Alvin, talagang walang awa ka kanina. Ang 4 na kabataang iyon mula sa Yale clan ay direktang pinalayas mo kaagad. Ang bagay na ito ay malamang na kumalat sa buong Iron Blood City hindi na magtatagal mula ngayon. Sa oras na iyon, ang Yale clan ay talagang mawawala ng mukha. Tumingin si Ray kay Alvin habang umiiling at tumatawa. Kahit mawalan sila ng mukha, it was something they brought upon themselves. Napakaraming tao ang kumakain dito sa restaurant, pero kailangan lang nilang pumunta sa table namin. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata na may walang pakialam na ekspresyon. Hindi naman tayo magdudulot ng gulo sa Yale clan, di ba? Bahagyang nag-alala si Quinten. Quinten, nag-o-overthink ka sa mga bagay-bagay. Kahit na gustong guluhin tayo ng Yale clan, 1 taon na lang mula ngayon. Ang mga miyembro ng Yale clan kanina ay may disenteng lakas at dapat na makapasok sa Genius Camp. Sa oras na iyon, hindi pa tiyak kung mabubuhay pa sila. Nang matapos magsalita si Ray, kumislap sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Naramdaman niya ang isang hibla ng tunay na layunin ng pagpatay na nagmumula kay Ray. Ito ay isang bagay na hindi taglay ng iba pang mga youth martial artists na nakatagpo niya. Obviously, may napatay na si Ray dati. At hindi lang 1 o 2 tao. Matapos kumain ng busog, umalis ang grupo ni Alvin sa restaurant, ngunit naaalala pa rin sila ng maraming kabataang henyo sa loob ng restaurant. Lalo na si Alvin, 16 o 17 taong gulang na pang-4 na antas ng core formation martial artist. Imposibleng hilingin na hindi siya maalala. Ang grupo ni Alvin ay naglibot sa Iron Blood City bago bumalik sa inn para magpahinga. Bukas, pupunta sila sa campground ng Iron Blood Army para magparehistro. Hindi nag-cultivate si Alvin ngayong gabi. Sa halip, nakahiga siya doon sa kanyang kama at inalala ang kanyang mga karanasan nitong nakaraang taon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ngayon ay maituturing akong ganap na isinama ang aking sarili sa mundong ito. Isang mainit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Naisip niya ang kanyang ina, si Kelly, at si Megan. Sila ang mga taong pinapahalagahan niya sa mundong ito. Para sa kanilang kapakanan, handa siyang labanan ang buong mundo. Sa malalim na gabi, mahimbing na nakatulog si Alvin. Siya ay nagkaroon ng napakahabang panaginip. Sa panaginip na ito, ginugol niya ang kanyang mga araw kasama sina Kelly at Megan at nagkaroon pa nga ng maraming anak sa kalaunan. Noong kapapanganak pa lang ng 9 na anak. Alvin. Isang dumadagandong na boses ang gumising kay Alvin. FK. Quinten, sinira mo ang matamis kong panaginip. Casual na nilinis ni Alvin ang kanyang sarili at nagpalit ng damit bago lumabas ng kanyang silid at isinisigaw ang 4 na letrang salita. Nahihiyang hinawakan ni Quinten ang likod ng kanyang ulo at walang muwang na tumawa. Tere na at magparehistro tayo. Sa oras na ito, lumabas din si Ray. Sa silangang bahagi ng Iron Blood City, isang malawak na lugar ang nahati. Ito ang mismong kampo ng Iron Blood Army. Sa ngayon, sa pasukan sa kampo ng Iron Blood Army ay mga linya ng pila na kasing haba ng mga dragon. Maraming kabataan ang nakapila sa maayos na linya. Late pa tayo. Natigilan si Quinten nang makita niya ang siksikan at siksik na linya ng mga kabataan. Hindi na mahalaga kung malate tayo basta may hindi na late. Habang nakatingin si Alvin sa malayo, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ha! Naguguluhan sina Ray at Quinten. Let's go! May tumulong sa atin na mag-reserve ng ilang lugar. Dinala ni Alvin sina Ray at Quinten. Nanguna siya at naglakad patungo sa harapan ng pila. Hoy! Magkaroon ng kaunting moralidad at pumila. Nakakahiya ka sa pag-cut sa linya. Anak, ikaw ang pinag-uusapan namin. Kaagad, ang pulutong ng mga kabataan na basang-basa sa pawis mula sa pagpila ay hindi napigilan ang kanilang mga sarili na suwayan ang grupo ni Alvin.
Si Ray at Quinten ay parehong bahagyang napahiya. Alvin, pumunta na lang tayo at pumila, sabi ni Quinten, sa mahinang boses. Hindi pinansin ni Alvin si Quinten at sa halip ay tumingin sa mga taong nagtaas ng hiyawan. Nakakunot ang noo niya habang sinasabi, ano bang pinagkakaabalahan nyo? Kailan mo ako nakitang pinutol ang linya? Kanina pa tayo nandito, at ang mga kasama natin ay nagpareserba ng pwesto para sa atin sa harapan. Nang marinig ang sinabi ni Alvin, natahimik ang grupo ng mga tao na nag-iingay, ngunit ngayon ay may pagdududa silang mga ekspresyon habang nakatingin kay Alvin. Si Quinten at Ray ay parehong natigilan. Mga kasama. Bakit hindi nila alam na may mga kasama sila? Hoy! Mga kuya, pasensya na sa abala sa pagpila sa atin, lunch na ko. Samantala, nakarating na si Alvin sa harapan ng pila at hinampas ang kanyang kamay sa likod ng binata na nakaabo ang damit. Sinong bastard ang humipo sa akin? Umuungal ang binata na nakaabo, ngunit nang mapansin niya si Alvin, nilunok niya ang anumang sasabihin niya. Ikaw. Ikaw. Mga kapatid, salamat sa lahat ng gulo. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang nakangiti at pinutol ang nakakulay-kulay na kabataan bago tumingin sa tatlo pang binata at tumango. Bagamat tila pala kaibigan, kumislap ang mga mata ni Alvin na may bakas ng nagbabantang layunin. Ang apat na kabataang ito ay walang iba kundi ang apat na kabataang tinuruan ni Alvin ng leksyon kagabi sa restaurant. Ngayon lang nakuha ni na Quinten at Ray, at lihim nilang binigyan ng malaking thumbs up si Alvin. Sa ganitong paraan, matagumpay na naputol ng grupo ni Alvin ang linya. Nang makita ang reaksyon ng kabataang nakasuot ng kulay abo, natural na inakala ng mga nakapaligid na kabataang nanlilisik na mabangis na sila ni Alvin ay talagang mga kasama. Siyempre, may ilang mga kabataan na nagkataon na kumakain sa restaurant kagabi at nakilala si Alvin at ang kabataang nakakulay abo. Ngunit hindi sila nagsalita tungkol dito. Naranasan nilang lahat ang lakas ni Alvin at natakot silang magdala ng gulo sa kanilang sarili. Namula ang mukha ng binata na nakakulay abo at nanginginig ang puso. Dammit, nasaktan ko ba ang mga Diyos nitong nakaraang 2 araw? Bakit kahit saan ako magpunta, nakakasalubong ko tong Bane na to? Not mentioning yesterday sa restaurant, ngayon ay nakapila na ako simula pa kaninang madaling araw pero kailangan ko pa rin siyang pasukin, naisip niya, pero wala lang siyang lakas ng loob na magsalita. O kung hindi, maiisip niya na ang kanyang katapusan ay magiging mas miserable kaysa kahapon. Ray, masyadong malayo ang mararating ng taong ito. Napuno ng galit ang 3 kabataang nasa likod ng kabataang nakadamit na kulay abo. Gayunpaman, naglakas loob lamang silang gumamit ng boses na kasing lakas ng tunog ng lamok kung magsalita. Kung gayon sabihin mo sa akin kung ano ang dapat nating gawin. Bakit hindi mo siya habulin? Inilibot ni Ray ang kanyang mga mata sa kanyang 3 kasama. Nang marinig ito ng 3 kabataan, agad na umarte na parang hindi siya narinig. Tumingin sila sa paligid at pinanasyalwing kanilang katahimikan. Hindi nagtagal, turn na ng grupo ni Alvin. Matapos sagutan ng simpleng registration form, kumuha silang 3 ng tig-isang number card. Ang numero ni Alvin ay 137. Si Ray ay 138. Si Quinten ay 139. Isang sundalo ng Iron Blood Army na nakasuot ng magaan na armor ang nagsabi, na may malamig at walang pakiramdam na ekspresyon, bago ang tanghali bukas, gamitin ang iyong mga number card at pumasok sa ground ng ating Iron Blood Army para lumahok sa pagsusulit. Magiging miyembro ka ng Genius Camp kapag nakapasa ka sa pagsusulit. Tumango ang 3 grupo ni Alvin bago tumalikod at nagplanong umalis. Salamat, mga kapatid. Bilang pagsasaalang-alang sa amin na may napakaraming kapalaran, na magkasama, ituturing kita sa ilang tikapaglibreng na tayo. Bago umalis, tinapik ni Alvin ang balikat ng binata na may kulay abong damit at ngumisi, na nagpapakita ng hilera ng maayos at mapuputing ngipin. At saka, hindi masama ang pangalan mo. Ray, parang pambihirang pangalan ito sa sandaling marinig mo ito. May natutunan akong panghuhula sa nakaraan.
Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong tiyak na magiging mahusay kang tao sa hinaharap. Malinaw, narinig ni Alvin ang talakayan ni Ray at ng kanyang tatlong kasama. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Ray at Quentin, habang pilit nilang tinitiis ang pagnanasang tumawa. Blanko ang mukha ni Ray. Ano ba talaga ang gustong gawin ng Bay na ito? Ngumiti si Alvin at tinapik ang balikat ni Ray habang dahan-daang sinabi, "Okay, mga kapatid, bilasan mo at kunin ang mga number card mo, kung hindi, hindi magiging masyadong masaya si Mr. Soldier doon." Lumakad palayo si Alvin nang may malalaking hakbang nang matapos siyang magsalita. Sa sandaling ito lang. Magkasama kayong apat. Lumubog ang mukha ng sundalong Iron Blood Army habang tinanong niya si Ray at ang tatlong kabataang nasa likuran niya. Oo, Mr. Sundalo. Mabilis na tumango si Ray. Kahit na siya ay isang disipulo ng Yale Clan ng County City, ang Iron Blood Army ay nagbigay inspirasyon sa buong kaharian, at ang mga sundalo sa loob ng hukbo ay sinasabing napakalupit at walang awa, kaya hindi siya nang ahas na maging mapangahas. Ang kawal ng Iron Blood Army ay tila nag-transform sa isang nanlilisik na guardian warrior ng Buddha habang siya ay napaungol. Ang tagal na ng tatlong tao sa harap mo ay natapos ng kunin ang kanilang mga number card, ngunit kayong apat ngayon lang dumating. Sinadya ba ninyong apat na pahirapan ako? Hindi, hindi. Mabilis na ikinaway ni Ray ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Humph! In consideration of you for delaying the people behind, the four of you scrambled to the back of the line and queue up once again. Ang sundalo ng Iron Blood Army ay may ekspresyon na hindi pinapayagan ang anumang argumento. 79. Mr. Sundalo, wala itong kinalaman sa akin, ito lang. Gusto pa ring makipagtalo ni Ray. Lumubog ang mukha ng sundalong Iron Blood Army habang umuungal, scram. Isang nakakatakot na nakamamatay na aura na natamo sa larangan ng digmaan ang bumalot kay Ray, idiniin siya hanggang sa pumuti ang kanyang mukha. Ang apat na grupo ni Ray ay maaari lamang malumbay na tumakbo sa likod ng linya at pumila muli. Agad na umalangaw-ngaw ang paligid kasabay ng panunuyang tawa. Hoy, kuya, paano mo hinayaang hintayin ka ni Mr. Soldier? Hindi madaalwing buhay ni Mr. Soldier. Mahihirapan siya para matulungan ang napakaraming tao na magparehistro, kaya dapat ay magpakita ka ng maayos na pangunawa at pakikiramay sa kanya. Marahil ay sinadya, ngunit naghihintay si Alvin sa dulo ng linya. Tumingin siya kay Ray na may ekspresyon na puno ng awa habang bumaantong hininga. Namula ang mukha ni Ray. Hindi na siya nakatiis. Anak, siguradong hindi kita bibitawan. Kuya, nakakasama sa kalusugan mo ang magalit. Tandaan mong uminom ng mas maraming tubig pagkatapos mong pumila. Ngumiti ng malawak si Alvin bago umalis kasama sina Ray at Quentin. Ha. Si Quentin ang unang hindi na nakapagpigil sa kanyang pagtawa, kaya malakas siyang tumawa ng hindi mapigilan. Maging si Ray ay nagsimulang tumawa. Muli namang binigyan ni Quentin ng malaking thumbs up si Alvin habang hinahangaan niyang sinabi, Alvin, sinadya mo yan, tama ba? Hindi mo man lang nakalimutang bitagin ang Ray na iyon bago umalis. Masyado kang walang awa. Hindi ko napansin noong nakaraan na napakahusay mo sa paglalaro ng mga tao. Hindi maiwasan ni Ray ang umiling. Cough cough. Don't speak carelessly. Do you two really think that I'm that type of person? Bahagyang umubo si Alvin ng 2 beses bago ito seryosong sinabi. Oo. Sina Ryan at Quentin ay parehong tumango bilang palihim na pag-unawa. Ang ngiti sa mukha ni Alvin ay ganap na natigil. Tere na at kumain na tayo ng agahan habang maaga pa. Pagkatapos ng kahihiyang tumawa, binago ni Alvin ang paksa. Tuwang-tuwa silang tatlo at lalong nakakabusog ang kanilang pagkain. Sa nalalabing araw, naglakad-lakad sila sa Iron Blood City. Pagsapit ng takip silim, naghapunan sila bago bumalik sa bahay panuluyan at naghihintay sa pagdating ng pagsusulit bukas. Noong gabing iyon, uminom si Alvin ng Origin Increasing Pill at pinakalma ang kanyang isipan na linangin ang pamamaraan ng mental cultivation ng Nine Dragons War Sovereign Techniques Raging Python form. Ang Raging Python form ay iba kumpara sa Spirit Serpent form.
Kung sinabi na ang Spirit Serpent form ay nagbigay diin sa paglinang ng katawang laman upang maging flexible tulad ng isang espiritong ahas. Pagkatapos ang Raging Python form sa halip ay idiniin ang laman na katawan na nagtataglay ng lakas ng isang rumaragasang sawa. Halimbawa, ang hakbang na ginamit ni Alvin upang magturo ng leksyon sa 4 na kabataang Yale clan na iyon. Ang kanyang braso ay tila casual na ibinaba palabas, ngunit ito ay talagang naglalaman ng paraan ng force exertion ng isang Raging Python, kaya't parang isang tunay na Raging Python ang naglabas ng kanyang buntot upang umatake. Maaari itong ituring na paraan ng pag-atake ng grupo na naiiba sa Dragon's finishing touch. Ang finishing touch ng dragon ay binuo mula sa cloud-piercing finger na nilinang ng Rebirth Martial Emperor at kabilang sa isang uri ng napakabigat na paraan ng pag-atake ng isang target. Bagaman ang force exertion method na ipinagkaloob sa akin ng Raging Python form ay hindi isang martial skill, ang lakas nito ay hindi mas mababa sa martial skill. Ito ay katulad ng paraan kung paano umaatake ang isang demon beast. Nararamdaman ko na kapag nilinang ko na ang Raging Python form hanggang sa mga huling yugto, hindi ito mababa ang antas ng stage sa Master Marty. Nagningning ang mga mata ni Alvin. Ang kanyang puso ay napuno ng pagganyak, kaya't mas sinimulan niyang masigasig na linangin ang paraan ng paglilinang ng isip ng Raging Python form. Nilinang niya ang malalim na gabi bago tuluyang nahulog sa isang malalim na antok. Kinabukasan. Dahil ang kinakailangan ay makapasok sa ground ng Iron Blood Army bago magtanghali, ang grupo ng 3 ni Alvin ay natulog hanggang sa madaling araw bago nagising. Naghanda sila ng pag-iisip, dahil kapag naging miyembro na sila ng Genius Camp, malamang na hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong matulog muli. Pagkatapos nilang mag-almusal, naglaan silang 3 ng oras para maglakad papunta sa ground ng Iron Blood Army. Pagdating sa pasukan ng campgrounds, ipinakita ng 3 grupo ni Alvin ang kanilang mga number card bago pumasok. Sa harap ng kanilang mga mata ay isang malawak na drill ground. Punong-puno ng mga tao ang paligid ng drill grounds. Lahat sila ay mga kabataan sa ilalim ng edad na 19. Ang 3 grupo ni Alvin ay nakatayo sa gilid. Hinihintay nilang dumating ang tanghali. Alvin. Biglang tumingin si Quentin kay Alvin ng may kakaibang tingin bago tumingin sa malayo. Inangat ni Alvin ang kanyang ulo upang tumingin. Ang nakita niya ay dumating na ang 4 na kabataan ng Yale clan noon, ngunit sa pagkakataong ito ay may dagdag na tao sa kanila. Ang 4 na grupo ni Ray ay sumunod sa likod ng taong ito sa isang magalang na paraan. Ito ay isang kabataan sa paligid ng edad na 18 na nakasuot ng itim na damit na may gintong linang at may mukha na naglalabas ng ligaw at katigasan ng puso. Halos duplicate siya ni Ray. Napansin ni Ray si Alvin at ang kanyang mukha ay naging malungkot bago lumingon at nagsalita ng isang bagay sa mahinang boses sa nakaitim na kabataang nangunguna. Matapos marinig ang kanyang sinabi, sumimangot ang nakaitim na binata, at ang kanyang matalim na tingin ay bumaba kay Alvin. Kasabay nito, naglakad siya patungo kay Alvin. Ikaw ang hindi lang nasaktan ng mga miyembro ng Yale clan ko, kundi pinaglaruan pa sila. Ang binata na nakaitim na nakadamit ay lumapit ng may pagbabanta. Ang kanyang nagyayelong malamig na titig ay tila handa nang lumunin si Alvin anumang oras. Hua! Sa itaas ng kabataang nakaitim na damit, 6 na sinaunang mammoth na silhouette ang agad na nabuo. Ika-4 na antas ng core formation stage. Agad na naging malungkot ang mga mukha ni Ray at Quentin. Tumaas ang mga kilay ni Alvin, na nagpapakita na bahagyang nagulat siya. Pinag-iisipan niya kanina kung paano magiging isa ang Yale clan sa 5 dakilang angkan sa County City. Sa lohikal na pagsasalita, imposible para sa mga miyembro na naging grupo lamang ni Ray na 4. Sa 4 na grupo ni Ray, si Ray ang pinakamalakas. Ngunit malayo siya sa pagiging katapat ni Ray. Bagamat pareho silang nasa 3 antas ng core formation stage, ang sleeve dimension ni Ray ay ganap at lubos na natalo sa kanya. Kaya pala ang nakaitim na kabataang nasa harapan niya ang tunay na numero 1 sa mga batang henyo ng Yale clan. 18 taong gulang, ika-4 na antas ng core formation stage. Ang kanyang likas na talento ay maaaring ituring na medyo mahusay.
Sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na kabataan na nakapansin na may nangyayari ay nagtipon-tipon upang makiisa sa kasiyahan. Si Lucian, ang numero 1 sa nakababatang henerasyon ng Yale Clan ng County City. Di umano, sa mga nakababatang henerasyon ng County City, ang Lucian na ito ay nirerango bilang 2, mas mababa lamang sa Rosie ng Tan Clan. Tama ka. Kahit na sina Lucian at Rosie ay parehong nasa ika-4 na antas ng core formation stage, sa mga tuntunin ng martial skills, mas mababa siya kay Rosie, ngunit kahit na noon ay malapit silang magkatugma. Sino itong kabataang nakadamit ng violet na talagang nangahas na saktan si Lucian? Kilala ko siya. Sa takip silim noong nakaraang araw, binugbog niya ang 4 pang miyembro ng Yale Clan. Kaya pala, mukhang si Lucian ang tumatayo sa kanila. Nagsimulang mag-usap ang ilan sa mga kabataan. Tama ka, nasaktan ko nga sila, pero sila ang unang nag-provoke sa akin. As for playing tricks, I wonder where you got that from. Si Alvin ay may walang pakialam na ekspresyon habang kalmado siyang tumingin kay Lucian. Narinig niya ang mga usapan ng mga nakapaligid na kabataan. Hindi niya akalain na itong si Lucian ay talagang pumapangalawa sa buong nakababatang henerasyon ng County City. Namumula ang mukha ni Ray habang siya ay napaungol, ikaw ang naging dahilan upang muli kaming pumila. Hindi ba ito naglalaro? Ano na naman ang kinalaman ng grupo mo sa akin? You should go as that soldier, right? Kakaiba ang tingin ni Alvin sa kanila. Lumuhad kayong tatlo at yumuko ng 3 beses, tapos na ang usaping ito. Nilampasan ng tingin ni Lucian sina Alvin, Quinten, at Ray. Kahit na narinig niya mula kay Ray na ang batang ito na nakadamit ng violet ay nasa ika-4 na antas ng core formation stage, sa abot ng kanyang pag-aalala, sa mga tuntunin ng karanasan sa pakikipaglaban at kasanayan sa militar, paano maihahambing sa kanya ang 16 o 17 taong gulang na bata. Nabaluktot ang ekspresyon ni Quinten. Maging ang kanyang hininga ay bumibilis dahil sa galit. Ang malamig na mukha ni Ray ay may sobrang lamig din dito. Haha. Nagsimulang tumawa si Alvin habang naglalakad siya pasulong at tinitigan si Lucian sa mata ng walang takot. Kayong 4 ay lumuhad at yumuko ng 10 beses. Baka sakaling hayaan ko na ang mga nakaraan at patawarin ko kayong lahat. Nang matapos magsalita si Alvin, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang hibla ng madugong hangarin na pagpatay. Matapos matamaan ng layuning pumatay, ang mukha ni Ray ay agad na namutla. Anong ginagawa niyo lahat? Sa sandaling ito, isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Isang malakas na general ng Iron Blood Army ang mabilis na naglakad. Matapos maunawaan ang dahilan ng mga pangyayari, lumubog ang kanyang mukha. Ang matatag na general ay sumigaw sa mahinang boses, ngayon ang araw ng pagsubok ng kampo ng genius ng ating Iron Blood Army. Kung sino man ang maglalakas loob na magdulot ng salungatan bago ang pagsusulit, ang kanilang mga kwalipikasyon sa pagsusulit ay direktang aalisin. Ang aking kuya ay isang centurion ng iyong Iron Blood Army, Henry Yale. Tumingin si Lucian sa matatag na general at kumislap ang kanyang tingin. Ha! Malungkot ang mukha ni Alvin. Pangit din ang mga ekspresyon ni Quinten at Ray. Ang nakatatandang kapatid na ito ni Lucian ay talagang isang centurion sa Iron Blood Army. Maaaring hindi natatakot si Alvin kay Lucian, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang matakot sa kapatid na centurion ni Lucian. Kasabay nito, hindi mapakaalwing karamihan. Naalala ko na ngayon. Ang nakatatandang kapatid ni Lucian, si Henry, ay pumasok sa Iron Blood Army's Genius Camp 7 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos noon, wala pang balita na pumasok siya sa Paladin Academy, kaya inakala ng karamihan na namatay na siya. Sinong makakaalam na nanatili talaga siya sa Iron Blood Army at naging centurion pa nila? Isang 25 taong gulang na centurion. Tunay na pambihira. Hindi nakakagulat na narinig ko na si Lucian ay hindi pumila para magparehistro para sa pagsusulit sa Genius Camp ngayong taon. Kaya pala matagal nang inayos ng kanyang kapatid ang lahat para sa kanya. Kung ang kanyang kapatid ay isang centurion ng Iron Blood Army, posible ang napaka-espesyal na paggamot na ito. FK
Kung gayon, hindi ba't sa panahon ng pagsasanay sa Genius Camp, itong si Lucian ay magkakaroon ng pag-aalaga ng kanyang nakatatandang kapatid at magkakaroon ng espesyal na pagtrato upang maayos na makapasa. Mabuti na magkaroon ng isang nakatatandang kapatid bilang centurion sa Iron Blood Army. Sa aking palagay, itong si Lucian ay hindi na kailangang pumunta. Ang lahat ng talakayan ng mga kabataan ay nakatutok kay Lucian. Nang mapansin ang eksenang nawalan ng kontrol, naging malungkot ang ekspresyon ng matapang na general. Pagkatapos natitigan si Lucian, malakas niyang sinabi, lahat, mangyaring huwag mag-alala. Ang pagsasanay ng Genius Camp ng ating Iron Blood Army ay katumbas ng lahat. At saka, kahit na ang isang general ay may kamag-anak sa loob ng Genius Camp, hindi siya makakasali sa pagsasanay sa Genius Camp, at kailangan niyang iwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot ng hinala. Ang puntong ito ay isang bagay na ipapataw sa kanila ng Iron Blood. Batas militar. Nang matapos siyang magsalita, muli siyang tumingin kay Lucian ng may matalim na tingin. Wala akong pakialam kung centurion ng Iron Blood Army namin ang kuya mo o hindi. Kung nakatayo ka ngayon dito, dapat sumunod ka sa rules ng Iron Blood Army. Kung hindi, aalisin ko ang qualification mo para sumali sa test. Ang boses ng matatag na general ay parang kulog habang umaalingaw-ngaw ito. Sa ilang sandali, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng marami sa mga kabataan. Isa ka lang Deku Ryan at nang-ahas kang walang respeto sa kuya ko. Lumubog ang mukha ni Lucian at naging malamig ang kanyang tingin. Sa Iron Blood Army, mahigpit na ipinapatupad ang batas militar. Kahit na siya ay isang centurion, kung siya ay nakagawa ng isang pagkakasala, siya ay hahatulan sa parehong paraan bilang isang sundalo. Sabi ng matapang na general, sa hindi mapagkumbaba o mapagmataas na paraan. Mabuti. Magaling, Sir De Karen. Marami sa mga kabataang naruroon ang hindi napigil ang purihin siya. Maging si Alvin ay binigyan ng pangalawang sulyap ang matatag na general, dahil napansin niya na ito ay isang taong kumilos ayon sa emosyon, at ang kanyang pananalita ay walang bahid ng kasinungalingan. Mabuti, napakabuti. Ang pangit ng ekspresyon ni Lucian habang nakatitig sa matapang na general. Anong pangalan mo? Kailangan kong matindaan ng maayos para maalala ko rin ng maayos ang kuya ko. Kailangan mo bang hilingin sa kuya mo na maalala mo rin ako ng maayos? Sa sandaling ito, isang marilag na boses ang tumunog mula sa labas ng karamihan. 100. Dahil sa boses na umalangaw-ngaw, automatikong nagbukas ng landas ang karamihan. Isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na katanji tanging baluti ay dahan-daang pumasok sa karamihan sa ilalim ng saliw ng dalawang general. Bumaba ang kanyang tingin kay Lucian. Malungkot ang mukha ni Lucian. Vice Commander, Sir. Captains, Sirs. Magalang na sumaludo ang matatag na general sa 3 taong kara-rating lang. Vice Commander, Sir. Captains, Sirs. Lahat ng nakapaligid na kabataan, kabilang si Lucian, na may pangit na ekspresyon, ay magalang na sumaludo. Tanging isang kabataang nakasuot ng violet ang nakatayo roon na walang kibo. Ang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki, o sa madaling salita, ang Vice Commander ng Iron Blood Army, ay matalim na sumulyap kay Alvin habang nagtatanong, bakit hindi ka nagpugay? Parehong pinagpawisan sina Ray at Quinten, nag-aalala tungkol kay Alvin. Ang mga sulok ng bibig ni Lucian ay napangiti, dahil pakiramdam niya ay mahihirapan si Alvin. Hindi ako miyembro ng Iron Blood Army ngayon. Bakit kita saludo? Walang pakialam na tanong ni Alvin. Mapangahas. Angal ng 2 kapitan sa likod ng Vice Commander. Naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Kaagad, 2 makapal na mamamatay tao na aura ang bumalot kay Alvin, na parang gustong pilitin si Alvin na magpasakop. Gayunpaman, tiyak na madismaya sila. Tumayo si Alvin sa kinatatayuan, hindi na bigla. Ang 2 kapitan ay natulala at ang kanilang mga ekspresyon ay nagyelo. Ito ba ay talagang isang kabataan na 16 o 17 taon lamang? Para talagang mabaliwala ang nakamamatay na aura na nabuo nila sa larangan ng digmaan. Kung alam nila kung ano ang ginawa ni Alvin sa kanyang nakaraang buhay, marahil ay hindi sila magugulat.
Malalim na sumulyap ang Vice Commander kay Alvin habang interesadong nagtanong, anong klaseng prinsipyo ito? Hindi rin sila miyembro ng Iron Blood Army, kaya bakit nila tayo sinaludo? Sila. Iniwas ni Alvin ang kanyang tingin sa mga nakapaligid na kabataan bago dahan-daang sinabi, tatlo lang ang dahilan kung bakit sila saludo sa iyo. Ang una, natatakot sila sa iyo. Ang pangalawa, hinahangaan ka nila. O ang pangatlo, sinusunod ang ugali ng karamihan ng walang taros. Fear. Admire. Follow the crowd blindly. Haha. Interesting, interesting. I must say, dumiretso sa puso ng bagay ang sinabi mo. Tumango ang Vice Commander habang naglalabas ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Nakahinga ng maluwag sina Ray at Quintan. Ang grupo ng mga kabataan ni Lucian at Ray, gayunpaman, ay may mga pangit na ekspresyon. Kaya sinasabi mo na hindi ka natatakot sa akin, huwag kang humahanga sa akin, at hindi ka sumunod ng bulag sa karamihan, tama? Tanong ni Vice Commanded. Oo. Tumango si Alvin. Biglang naging pagalit ang Vice Commander habang umuungal, mapangahas. At pagkatapos ay isang mas nakakatakot na nakamamatay na aura ang bumalot kay Alvin. Hindi lang iyon, kumalat pa ang nakamamatay na aura na ito sa paligid, dahilan upang bahagyang mamatla ang lahat ng mukha ng mga kabataan sa paligid. Maging si Lucian ay pinigilan hanggang sa namumula ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, sa mga taong naroroon, bukod sa dalawang kapitan at ang Decaren, isa lang ang hindi naapektuhan ng nakamamatay na aura na ito, at ito mismo ang taong nasa gitna ng nakamamatay na aura, si Alvin. Si Alvin ay nakatayo roon na hindi gumagalaw na parang bundok, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam na parang gumuho man ang Mount Tai, hindi ito magiging sanhi ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Mabuti. Biglang natawa ang Vice Commander habang naglalabas ng bakas ng pagpapahalaga sa isang talento ang kanyang mga mata. Anak, anong pangalan mo? Alvin. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. 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 Talagang mayabang ang pangalan mo, isa. Talagang nangangahas na bumangon at ilagay ang iyong sarili sa itaas ng langit. Hindi nawala ang ngiti sa mukha ng Vice Commander habang nagpatuloy siya, ako ang Vice Commander ng Iron Blood Army, si Sheldon Gray, at ang taong namamahala sa pagsusulit sa Genius Camp ngayon. Sana ay makapasa ka ng maayos sa pagsusulit dahil talagang inaabangan ko ang iyong pagganap. Bahagyang ngumiti si Alvin at sinabi, sa hindi mapagkumbaba o mapagmataas na paraan, tiyak na hindi ko hahayaang mabaigo si Vice Commander Gray. Ang mga nakapaligid na kabataan ay ganap na natulala. Nang magsimulang makipagtalo si Alvin kay Vice Commander Gray, inisip nilang lahat na mahihirapan siya. Ngunit sa huli, ang pagkakita kay Alvin na talagang nakakatanggap ng espesyal na atensyon mula kay Vice Commander Gray ay naging dahilan upang hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili na huminga sa paghanga. Kung sila ang nasa pwesto niya, malamang matagal na silang tinatakot ni Vice Commander Gray. Alvin. Naalala nilang lahat ang pangalang ito. Ang kabataang ito na nangahas na harapin ang isang Iron Blood Army Vice Commander na dumaan sa daan-daang madugong labanan. Siya ay tiyak na mauukit sa kaibuturan ng kanilang mga alaala. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Lucian. Ang lalaking ito. Bumaba ang kanyang tingin kay Alvin at naglabas ito ng bakas ng mali siya. Sumimangot si Alvin. Ang Lucian na ito ay hindi alam kung kailan ito ititigil. Decaren Marzan, maganda ang ginawa mo kanina at hindi mo itinapon ang mukha ng ating Iron Blood Army. Samantala, tumingin si Sheldon sa matapang na general at tumango. Tumayo ng tuwid si Marzan habang malakas niyang sinabi, Vice Commander, Sir. Ito ang aking tungkulin. Very good. Marzan, simula ngayon, papalitan mo na si Henry at mapopromote sa ranggong Centurion. Pribadong nakuha ni Henry ang mga kwalifikasyon sa pagsusulit para sa kanyang kapatid, at iyon ay itinuturing na pagsasamantala sa kanyang kapangyarihan para sa kanyang kapatid, kaya siya ay ibababa sa ranggo ng Decaren. Si Sheldon ay may tahimik na ekspresyon habang dahan-dahan niyang binigay ang kanyang mga utos. Ang ekspresyon ni Lucian ay lubhang nabaluktot. Hindi niya akalain na hindi direktang nagdulot siya ng pinsala sa sarili niyang kuya.
Ang titig na tiningnan niya kay Alvin ay lalong napuno ng mali siya. Saganang kanya, lahat ng ito ay dahil kay Alvin. Kung hindi dahil kay Alvin, hindi madadala si Marzan, at hindi magiging ganoon kabilas ang usapin. Salamat, Vice Commander, Sir. Si Marzan ay may kawili-wiling pagtataka sa kanyang mukha habang paulit-ulit niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat. You deserve it. Tumango si Sheldon. Nang makita ang lahat ng nangyayari, ang mga mata ni Alvin ay kumislap ng maliwanag na liwanag, habang ang isang pakiramdam ng paghanga ay lumitaw sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. Alvin, nagre-report kay Vice Commander, Sir. Binati ni Alvin si Sheldon. Natulala si Sheldon saglit bago nag-react sa pagbabago ng ugali ni Alvin, at tumawa siya. Ikaw, bata, nakakatuwa ka talaga. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaling ni Sheldon ang kanyang tingin kay Lucian. Lucian, dapat ko talagang bawiin ang number card na nasa iyong kamay at alisin ang iyong kwalifikasyon para sumali sa pagsusulit sa Genius Camp. Pero dahil naparusahan na ang kuya mo ngayon, hahayaan ko na ang mga nakalipas na panahon. Salamat, Vice Commander, Sir. Si Lucian ay nagdalamhati sa kanyang puso, ngunit maaari lamang niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Okay, tanghali na, kaya opisyal na magsisimula ang pagsusulit sa Genius Camp. Umalangaw-ngaw ang dumadagindong na boses ni Sheldon na naglalaman ng origin energy, na nag-transmit patungo sa buong drill ground. Kasabay nito, dinala niya ang dalawang kapitan at umakyat sa mataas na plataporma sa gitna ng drill ground. Sa taong ito, ang pagsusulit sa Genius Camp ng Iron Blood Army ay magiging iba sa mga nakaraang taon. Ang pagsusulit sa taong ito ay tungkol lamang sa isang salita, pagpatay. Tumingin si Sheldon sa grupo ng mga kabataan sa harapan niya habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Pagkatay. Marami sa mga kabataan ang naguguluhan sa mga ekspresyon. Kawili-wili. Ang mga sulok o bibig ni Alvin ay nakakunot sa isang magaan na ngiti. Si Ray ay may tahimik na ekspresyon. Bahagyang namutla ang ekspresyon ni Quentin habang nagtanong, Alvin, Ray, ang pagpatay na ito ay hindi maaaring nagpapahiwatig ng pagpatay ng isang tao, tama ba? Ano, wala kang pinatay dati? Tanong ni Alvin, sa pabirong paraan. Siyempre hindi. Umiling si Quentin. Kung gayon mas mabuting matuto ka ng maayos ngayon. Ngumiti si Alvin. Nakapatay ka na ba dati? Dilat na dilat ang mga mata ni Quentin. Ganun ba kakaiba? Natarante si Alvin. Naalala ko lang na freak ka pala. Ray, may pinatay ka na ba dati? Pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata kay Alvin, si Quentin ay sabik na tumingin kay Ray. Oo. Tumango si Ray. Mapait na tumawa si Quentin, malamang hindi ako makapasa sa pagsubok. Hindi pa nagsisimula ang pagsubok at matamlay ka na. Kung ako ang tatanungin mo, dapat ka na lang sumuko at umuwi, galit na sambat ni Alvin. Hindi ako uuwi. Talagang papasa ako sa pagsusulit. Matapos marinig ang sinabi ni Alvin, tila may naalala si Quentin habang ang kanyang mga tingin ay biglang naging matatag, dahilan para mahuli sina Alvin at Ray. Parang si Quentin ay isang taong may kwento rin. Samantala, ang Vice Commander ng Iron Blood Army na si Sheldon, ay nagsimula ng ipahayag ang mga panuntunan sa pagsusulit. Idiniin ang pagsusulit ngayong taon ang tatlong pangunahing punto, tapang, lakas, at pagtutulungan ng magkakasama. Ang mga kalahok sa pagsusulit ay maaaring lumahok sa solong paraan o makipagtulungan sa mga kasamang pinagkakatiwalaan nila. Nagkatinginan sina Alvin at Ray at ngumiti. Quentin, plano namin ni Ray na sumali ng magkasama. Gusto mo bang sumama sa amin? Tanong ni Alvin. Salamat, I know you two are trying to help me, but I want to rely on myself. You two can help me right now, but you can't help me my entire life. Ang mga mata ni Quentin ay kumislap na may bahid ng pasasalamat habang nakikita niya ang mga intensyon ni Alvin. Naniniwala ako na tiyak na papasa ka sa pagsubok. Tumango si Alvin. Tama, kami ni Alvin ay kukuha ng pagsusulit ng mag-isa para hikayatin ka, sabi ni Ray.
Ang pagsusulit sa taong ito ay isasagawa sa paraan ng 1 laban sa 10. Ang mga kalaban mo ay ang mga sundalo ng kalaban na kaharian na kinuha ng aking Iron Blood Army bilang mga bilanggo. Ang sino mang pumatay sa lahat ng 10 kawal ng kalaban ng kaharian ay maituturing na nakapasa sa pagsusulit. Tumigil sandali si Sheldon. Kaagad, iba't ibang pagbabago ng mga ekspresyon ang naganap sa mga kabataang naruroon. Are you kidding? We have to face 10 enemy kingdom soldiers by ourselves. Kahit na ang mga sundalong iyon ay malayong may kumpara sa mga elite na sundalo ng Iron Blood Army, nasa 9 na antas pa rin sila ng body tempering stage. Kung may ilang core formation stage na martial artist na pinaghalo sa loob, paano natin ito haharapin? Oo, ito ay halos isang pagsubok ng kamatayan. Nagkagulo ang buong drill ground. Katahimikan. Pinigilan ng boses ni Sheldon ang boses ng lahat ng naruroon. Kaagad, naibalik ang kapayapaan sa drill grounds. Sa 10 kawal ng kaharian ng kaaway na inayos ko para sa bawat isa sa inyo, 6 ang nasa 9 na antas ng stage ng body tempering, 3 sa unang antas ng core formation stage, at 1 sa 2 antas ng core formation stage. Kung ang 2 tao ay magkakasamang kukuha ng pagsusulit, sila ay itatalaga sa 12 9th level na formation stage, 2 core na antas ng pagpipigil sa katawan, 2 antas ng core na pagpipigil sa katawan. Formation prisoners. Kung 3 tao ang magkatuwang na kumukuha ng pagsusulit, maaari mo itong ipahiwatig mula sa mga naunang alokasyon. Kung sino man sa inyo ang hindi maglakas loob na kumuha ng pagsusulit, maaari ninyong piliin na umatras ngayon at umalis sa lugar ng drill ng aking Iron Blood Army. Nang matapos siyang magsalita, naging malamig at walang pakialam ang boses ni Sheldon. Ngayon, bibigyan ko kayong lahat ng 3 minuto upang isaalang-alang, dagdag ni Sheldon. Agad na nagkagulo ang drill ground. Makalipas ang 3 minuto, mga 10 na lang ang natira. Ang natitirang mga kabataan ay umaabot pa rin sa mahigit 200 katao. Iilan na lang ang natitira. Bahagyang nagulat si Quinton. Iilan lang sa mga taong nakatayo dito ngayon ang umaasa na makakuha ng maswerteng pahinga kung tutuusin. Karamihan sa mga tao ay may determinasyon na magtaya ng kanilang buhay, kaya paano sila madaling umatras sa pagsubok. Pinagmasdan ni Alvin ang mga bagay-bagay ng lubusan, at sa gayon ay itinuro niya ang katotohanan sa likod ng bagay na ito. Ang mga kalaban na kawal ng kaharian na ito ay magkakaroon ng martial skills na mas mababa kaysa sa atin, ngunit naranasan nila ang larangan ng digmaan at nakipaglaban sa hindi mabilang na mga labanan at itinuturing na isang laro ang pagpatay, kaya hindi natin sila maaaring maliitin. Ang mga salita ni Ray ay malinaw na sinalita para kay Quinton. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.